Mga kapatid, sino po sa inyo ang gustong kumita habang kayo ay natutulog? Kung yan ang gusto nyo, pag-usapan po natin ang passive income. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay naku, sino naman po ang ayaw magkaroon ng passive income? Ano ibig sabihin ng passive income? Kahit di ka na nagtatrabaho, may pera pa rin pumapasok. Kahit natutulog ka, nagbabakasyon ka, kumakain ka, naliligo ka, kahit anong ginagawa mo, kumikita ka. Nako, sarap po niyan. Alam niyo, imagine mo kahit nasa abroad ka, no? Kahit busy ka, kahit OFW ka, diba? Tuloy-tuloy pa rin ang kita. Gusto mo ba yun? Pero ang tanong, totoo ba talaga na may passive income o puro hype lang? So ngayon, pag-uusapan po natin ang 5 realistic passive income ideas that you can start in the Philippines kahit ikaw ay nasa abroad. At ang challenge ko, pili ka ng isa na pasok talaga sa lifestyle at budget mo. Disclaimer lang po, passive income ito. Hindi to passive Facebook scrolling or TikTok scrolling. Pag-usapan po muna natin ang pinaka number 1 na popular, ang tinatawag natin na pag-ibig, NP2. Pag-ibig, ano na ba ang ginawa mo? Yes. O ito yung government bonds. Ang dividend rate po niya na more or less over the period of past 5 years, nasa 6 to 7% as of recording 2025 po to. At ang kagandahan po ng pag-ibig NP2 fund is tax-free. Yes, it is tax-free, my friends. At saka backup to ng government funds. At the same time, mababa ang risk. Easy to start. Mga 500 pesos lang. Pwede na kayo mag-start. And perfect to sa mga OFWs na gusto nyo na talagang guaranteed steady passive income. Opo. Kaya nga, ang kagandahan po ng MP2, kaya mo umpisan kahit ikaw ay nasaan. Tatandaan lang, MP2, hindi to boy band, ha? Kung hindi, sure hit to sa wallet mo. Number 2 po, ito medyo hindi masyadong napapansin pero pwedeng kumita. Ito yung tinatawag na dividend-paying stocks. Okay, ano ibig sabihin ng dividend-paying stocks? Like for example, may mga stocks hindi lang kumikita po sila sa pagtaas ng presyo ng kanilang stock value, pero nagbibigay rin sila ng dividendo. Halimbawa, kumpanya ng PLDT, mga bangko, di ba? Like for example, kung kumita sila, may mga iba nagbibigay na around 4% to 6% interest as part of the dividend on top of the capital appreciation. Kaya kung ikaw ay may stock na mga ganun, parang kasama ka na rin sa kumpanya. Sa profit nila, nabibigyan ka ng dividendo. Pero may downside din po. May risk po yan. Ha? Kahit na kumita ang dividendo, pero pagka yung stock naman presyo bumaba, ay syempre, paano naman yan? O lalo na kung bumaba ng 50%. Diba? Parang lang siyang bonus sa trabaho, pero mas consistent. Now, let's go to number 3. Number 3 na talagang safe na passive income, tulog ka, kumikita ka, rental income o real estate. Siyempre naman, ang pinakamaganda na mga rental yield, kung hahanapin nyo. For me, I call it rule of 10. When you say rule of 10, maghanap ka na pwedeng magbigay sa iyo ng 10% interest rental income per annum. Kunyari, 1 million ang nilagay mong pera, dapat kumikita ka ng 100,000 pesos per year. Lumalabas, ang rental dapat na yield mo per month na sa 8,000 plus to 9,000. Bakit? In 10 years, 10%, magiging 100%, bawi ka na. On top of that, after 10 years, pwede mo pang ibenta na doble o triple ang iyong property, depende sa capital appreciation. Pero ito lang ha, babala lang po, asawa ni Babalo. Mag-ingat lang po sa mga property na bibilhin, di ba? Dahil nga sa nangyayari po, nagkakaroon daw ng oversupply. Kuno. O if not na, nagkakaroon ng overpricing ng mga units po ngayon. Kaya mas maganda, maghanap po talaga tayo na talagang pang matagalan at the same time, yung magandang presyo. At para sa mga taong nagsasabi, ang hirap na makahanap ng tenant ngayon. Nako, baka ex mo pa rin ang nakatira sa isip mo. Eto, pang-apat na hindi rin napapansin na pwedeng pagkakitaan. Yung digital products, lalo na kung ikaw may kakayanan, alam mo may skill ka, magaling ka sa photography or magaling ka sa AI, di ba? Pwede mo ituro lahat yan, ha? Katulad ng ginagawa ko, nagtuturo ako tungkol sa pera. Ang gagawin mo, shoot mo lang sarili mo, record mo lang, pagkatapos yan, ibebenta mo. Siyempre, pwedeng maging PDF file or let's say coaching or if not, mga programs, pwede mo ibenta yan. At pwede ka rin kumita sa mga platform na bibigyan ng mga monetization katulad ng platform na ito na YouTube. Imagine mo, gumawa ka, may following ka habang nanonood ang tao, kumikita ka. Ang tawag doon, digital passive income. Diba? Isipin mo, kumikita ka habang ikaw ay natutulog at habang natutulog din ang mga estudyante mo sa Zoom dahil boring ka.
Kapatid, OFW ka ba at laging kapos ang pera padala? Well, sagot na kita. I'm gonna have a free webinar and then I'm gonna teach you on how you can earn extra kahit nasa abroad ka. Stop the pera padala concept only and build peace of mind for your family. So if you're interested, type IGB right now sa comment section or just find the link. First 500 lang po ang makakapasok. See you there. And last but not the least, number 5 na talagang pwede ka rin kumita na hindi masyado napapansin at magkaroon ng passive income, yung high yield e-banks. Electronic banking, ang dami na po niya ngayon. Diba? Like for example, nagbibigay po sila ng mga 4% to 8% interest per annum. Safe ba? Basta PDIC insured sila, Philippine Deposit Insurance Corporation. 1 million po ang insurance. Super simple. No need to manage tenants, to sell products. Perfect na perfect to sa mga kababayan nating OFW. So wants to put their emergency fund to go faster. Again, uulitin ko ha, maghanap ka ng stable, at the same time secure under PDIC. Huwag kayong mabubulag naman sa mga 5 to 10% interest per month. Nako, delikado po yan. Pero alam mo, kagandahan lang kasi ng e-bank ngayon, para lang siyang ex mo. Nasa phone mo lagi, pero at least may interest na balik sa'yo ang e-banks. So mga kaiponaryo, ang tanong, passive income ba is real? My answer is yes. Kung tama ang investment mo at safe dapat. Pero hindi to magic ha. Kailangan talaga may effort sa simula. Hindi to madalian. Hindi to get rich quick scheme. Ito ay get rich sure scheme. Tatandaan, ang passive income works best kung ikaw ay may disiplina. Sana naman po ay kayo ay na-enlighten at kung gusto nyo pang matuto tungkol sa finance, nako, wag na wag nyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Paabutin na po natin ang 3 million. Tayo po ay nakikiusap, i-share nyo to sa mga ka-friendship nyo na gusto magkaroon ng passive income pero hindi alam kung anong gagawin. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.